Ayan ho, mga kababayan, EJK, War on Drugs, ano pa, West Philippine Sea, lahat po 'yan mga bossing. Eh, ibinabato po sa dating Pangulong Duterte. Eto ngayon, madami po ang sumisigaw, ICC papasukin na, mga kababayan. Mismo pong mga, kapwa natin Pilipino 'no, nagsusumigaw, papasukin na ang ICC, ganyan ganyan. Ngayon po, nung isang, kailan, kahapon, may napansin 'no, si Senator Leila de Lima, mga bossing, at nai-post niya nga ito sa kanyang Facebook page. Ang sabi niya, baka naman kaya ayaw papasukin ng ICC, dahil mga dating kaalyado ni Pangulong Duterte, etong si Menardo Guevara at Lucas Bersamin. Kung gusto nila, kumbaga, kinokontrol nila yung magiging kaparusahan kay dating Pangulong Duterte. Yun po yung naiano. Sabi pa ni De Lima, kung magagampanan ng maayos ng DOJ, Department of Justice, no, na mabigyan ng katarungan yung mga nategi sa laban kontra droga, etc., etc., wala na tayong pakialam. Isnabin na ang ICC, okay lang. Pero kung hindi, diyan kailangan pumasok ang International Criminal Court. Babasahin po natin yung pahayag nung dalawa, no? Na dati po, mga DDS, ngayon nasa loob ng Malacanang po. The Philippines will not return to ICC. Based on this, the President is not expected to change his mind and not refer the Quadcom matter to the ICC. Ang tinutukoy ho, mga bossing, no? Ang tinutukoy ho, mga kababayan, yung mga nalikom na mga ebidensya, yung mga pagsasalita nila Garma doon sa Quadcom, hindi hahayaan na makarating sa International Criminal Court, no? Pang DOJ lang daw po. Ayan. Sabi naman ni Menardo Guevara na Solicitor General, mga bossing, it would even be better if all pieces of evidences or evidence gathered from the Congressional Committee hearing are turned over to our own executive agencies for appropriate investigation and prosecution. Ayan daw po. Sa DOJ din ang repair nila, mga kababayan. Ganito yan, no? Paano kung eto nga po sila ba to hindi mapapunta sa mga hearing po, hindi po mapatawag man lang sa mga hearing? Paano pagka ganun? Ibig sabihin kailangan na pumasok ang ICC. Tayo naman po, mga kababayan, ano? Ang importante sa ating lahat, alam ko pati po kayo, no? Ang mapanagot yung mga lumabag sa karapatang pantao nung panahon ng laban kontra droga. Mapanagot po lahat sila. Bakit to? Ilang araw ko na inuulit-ulit dito sa ating channel na kung maghahanap tayo ng pinaka-precious, no, na meron tayo dito sa buhay natin, wala pong iba kundi buhay natin. 'Di ba? Sabihin mo ng eroplano ka, meron kang eroplano, may mansion ka, meron kang doorknob na diamante. Kung ikaw naman tegi na, wala na din, 'di ba? Kung ikaw naman ay maluba ang karamdaman, hindi mo naman din, wala din. Buhay natin, mga kababayan. Tapos may makakita sa iyo, lespo, no? Naku, lespo, nakita. Ang payat-payat nitong si Mac Journal. Luwa pa yung mata. Siguro nagdodroga to. Naku, kailangan ko 50,000 yariin ko kaya si Mac Journal. Joke lang, Mac, ha. Yariin ko kaya si Mac Journal, para may 50 ko. Daling ko, sabihin ko, ito, drogista to. Yari na ho, mga kababayan. 'Di ba? Nalabag na po ang karapatang pantao. Kaya po, mga bossing, hamon din po ito, no, sa Department of Justice na talagang seryosohin. Na talagang mapanagot po yung mga tao. Tayo naman nagtatanong lang, 'di ba? Kasi meron nagsasabi, nung naganap
yung mga krimen na yon, parte pa tayo ng International Criminal Court. Nung maganap yung mga pangyayari na yon na mga tegihan, parte pa tayo ng International Criminal Court. Kailan ba tayo bumaklas? Nung nalaman na ni dating Pangulong Duterte na siya ay iimbestigahan na ng ICC. Doon na po nagkaroon ng baklasan. So sa madaling salita po, may parte na nasa ilalim pa din tayo ng ICC, mga kababayan. 'Di ba? Nasa ilalim pa din tayo ng ICC. So, 'yun, yung part na 'yun. Pero baka po yung mga kaalyado o dating kaalyado ni dating Pangulong Duterte naaawa sa kanya kaya medyo may control sila. Huwag na natin paabutin doon. Kaya na ng DOJ 'yan, ng Department of Justice. Kaya kailangan maipakita ng Department of Justice yung tunay na pangil nila na walang sinisino ang batas ng Pilipinas. Mga kababayan, ayan, hamon yan ha. Hamon yan. Tatahimik ang mamamayang Pilipino. Malamang sabihin, o sige, hindi na namin kailangan ng ICC. Basta po nakikita na talagang ginagawa po yung trabaho, no? Napapanagutin po yung mga lumabag sa karapatang pantao. Mga kababayan. Ano kayo sa tingin ninyo? Ayan, tanong tayo. Yung kayang pagpigil nila sa ICC o yung kaya ayaw nilang bumalik sa ICC, naaawa sila sa dating Pangulong Duterte? Or talagang hindi na tayo parte ng ICC o talagang wala nang habol sa atin ang ICC? Yan po ang tanong natin, mga kababayan. Nandiyan ang comment section. I-komento nyo mga boss kung ano ang sa tingin ninyo. Sabi ni Almond Lee, 404 like. Ang daming like niya, 4 yan ha. Sabi ni Ramirez, RD, 379 like. Pa-shoutout naman. Good day, Sir Ramos. Magandang araw po sa inyo. Alam niyo po ito, mga kababayan. Ito pong mga pangyayari ngayon, mga bossing, kay Labato, kay Labunggo, no? Kay dating Pangulong Duterte, kay Inday Sara Duterte, yung pagtanggi na pagsagot ni Inday Sara Duterte para ipaliwanag yung kanyang pondo na hinihingi, etc. Makakaapekto po ito. Makakaapekto po ito, mga kababayan, doon sa kanilang mga kandidatura. O ayan. Paano? O eto po, papasok po tayo sa panglima nating topic, mga boss. No? Lalo na, eto, didiinan nitong balita na ito, yung mga politiko na halata ng taong bayan